Mapagpalang araw po Kuya Chris at sa lahat ng taga-subaybay sa channel na ito. Dahil sa kakapakinig ko po ng mga kwento sa programa nyo, ay naisipan ko rin pong sumulat at ibahagi ang aking kwento na hango sa tunay kong karanasan sa aming probinsya. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Rod. Nung ako'y 16 na taong gulang, personal kong naranasan ng takot sa mga nilalang na akala ko'y hindi totoo. Akala ko noon ay mga kwentong pantakutan lamang ang tungkol sa mga aswang, multo at kung ano-ano pang kakaibang nilalang. Hindi ko inakala na darating ang isang pagkakataong mismong ako ay haharapin ko sila ng halos magkandarapang pangyayari. Nagsimula ang lahat ng anyayahan ako ng aking tiya na si Tiang Linda na sumama sa kanya. Mayroon kasi siyang pupuntahang pistahan sa isang liblib na nayon na malapit sa bundok. Baryo iyon ng aming mga ninuno at doon pa rin naninirahan ng ilan sa aming mga kamag-anak. Taon-taon tuwing may pagdiriwang ng piyesta doon ay umuuwi si Tiang Linda para makisalo. Nung una ay ayaw kong pumayag dahil sanay akong manatili lang sa lungsod. Subalit pilit niya akong hinikayat hanggang sa pumayag ako. Sabi kasi niya, para raw itong bakasyon at pagkakataon na para makalanghap ng sariwang hangin sa probinsya. Kahit papaano ay nabusog din ako sa kanyang mga pangako, kaya't hindi na ako tumanggi. Isang araw bago ang aming paglisan, kinausap ako ng aking ina. Sabi niya, kung talagang tutuloy ako, siguraduhing magbaon daw ako ng kalamansi. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ang lagi na lang niyang bilin ay pigaan ko ng kalamansi ang anumang pagkain bago isubo sa aking bibig. Napaisip ako kung bakit niya sinasabi yon, pero hindi ko na masyadong pinansin. Masaya na ako't makakalabas na ng syudad kahit sandali. Nang sumapit na ang 6:00 ng umaga, dumating na si Tiang Linda para sunduin ako. Mabilis akong naghanda ng aking mga gamit at nagpaalam na sa aking magulang. Saktong pagkaalis namin, tsaka ko naalala ang bilin ng aking ina. Mabuti na lamang at may dala akong supot ng kalamansi na nakalagay sa aking baon. Nang makarating kami sa terminal, agad kaming sumakay ng jeepney papuntang Sitio Kalumpang na siyang baryo na aming pupuntahan. Medyo mahaba-haba ang biyahe pero hindi ako napagod sa kakatingin sa tanawin sa labas ng bintana. Ang mga talahiban at mga bukid at mga ilog na nadadaanan namin ay talagang nakakamangha. Maya't maya rin ay may mga maliliit na nayon na aming nadadaanan. Doon ko unang napansin ng mga tao sa labas na para bang walang kibo at nakatingin lamang sa aming jeepney. Hindi ko maipaliwanag ngunit kakaiba ang kanilang mga tingin. Tila ba may halong pangamba o takot. Hindi rin sila kumikibo o bumabati man lang. Napaisip ako kung bakit ganun sila. Ngunit naisip kong baka dahil outsider kami, kaya ganoon ang pagtrato nila sa amin. Makalipas ang halos 3 oras, nakarating na rin kami sa Sitio Kalumpang. Doon kami bumaba at nagtungo sa bahay ng lola ni Tiang Linda na si Inay Maria. Napansin ko kaagad ang lugar ay lubhang tahimik. Walang mga batang naglalaro o mga nag-uusap gaya ng mga nayon sa aming dinaanan. Ang tanging mga maririnig mo lamang ay ang tunog ng hangin at mga huni ng manok. Kahit ang mga tao dito ay tila nakatingin lamang ng walang imik. Ito siguro ang dahilan kung bakit tawag sa baryo na ito ay sityo ng mga pipi. Nang makarating kami sa bahay ni Inay Maria, agad kaming sinalubong nito. Napakalaki ng ngiti niya pero kakaiba pa rin ang kanyang mga mata. Parang may halong lungkot o takot. Tinanong niya kami kung nagugutom at inanyayahan na kaming pumasok sa loob. Dahil sa haba ng biyahe, kumalam ang aking tiyan, kaya't walang pag-aalinlangan naming tinanggap ang alok.
Laking gulat ko nang makita ang mga tao sa loob ng bahay ni inay. Lahat sila'y nakaupo ng payapa pero walang nagsasalita. Nakatingin lamang sila sa amin ni Tiang Linda. Para silang mga artista sa telebisyon na nakapres lang na tinitignan kami ng matagal. Ang iba ay may mapupungay na mga mata na para bang ako ang kanilang paboritong putahe. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi magiging madali ang aming pagbisita sa baryong ito. Nang maupo na kami sa hapag, kasama ang mga kamag-anak ni Tiang Linda, tsaka ko lamang napagtantong halos lahat ng pagkaing inihain ay lamang loob o hilaw na karne. May dinuguan, kilawin, Betamax at iba't ibang ulam na nakakagulat dahil hindi ito pangkaraniwan sa isang handaan. Sa unang kagat at lunok ko, tsaka ko rin naalala ang bilin ng aking ina. Kumuha ako ng isang piraso ng kalamansi mula sa aking bulsa at biniga ko ito sa nilalamang pagkain sa aking plato. Amoy na amoy ko ang matapang na samyo ng kalamansi habang hinihintay kong magkaroon ng reaksyon ng pagkain. Ilang sandali lang ay nag-umpisa ng umusok ang karne at unti-unting sumingaw ang isang nakakasindak na amoy. Parang amoy ng nabubulok na bangkay. Napaatras ako sa aking upuan at napatitig sa plato. Unti-unting bumubula ang lamang loob at tila umuusok na parabang nasusunog. Sa gulat ko, natabig ko ang pinggan at nagkalat ang laman sa sahig. Agad akong napasigaw nang makita kong kasama sa kalat ay isang piraso ng tainga ng tao at nakalawit ng ngipin. Tumayo ang balahibo ko sa takot. Tinakpan ko ang aking bibig upang pigilan ng pagsuka. Napalingon ng lahat ng tao sa akin. Maya-maya pa ay lumapit si Tiang Linda. "Bata ka talaga. Ano bang ginagawa mo rito?" sabi nito habang pinupulot ang mga kalat sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang minamasdan ang nakakalat na lamang loob mula sa aking pinggan. Halatang nagulat din siya sa nangyari, subalit pilit niyang tinatago. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, lumapit si Inay Maria na may hawak na walis tingting. "Naku, Rod, ngayon mo palang nalaglag ang pinggan ko. Ito pa naman ang paborito ko." Ang tono ng kanyang boses ay tila inis at galit. Ngunit bakit niya paborito ang pinggang iyon samantalang may mga labi ng katawan ng tao ang nakasalansan? Sa takot, napatayo ako at tumakbo palabas ng bahay. Sumunod sa akin si Tiang Linda na panay ang sigaw ng pangalan ko. Gusto niyang habulin ako pero pinigilan siya ng iba pang mga kamag-anak na naroroon. Naririnig ko ang usapan nila. "Hayaan niyo siyang tumakbo palabas. Ihanda na lang natin siya para panghimagas mamaya," ang wika ng isa. Napatigil ako sa takot sa narinig kong iyon. Ano ang ibig nilang sabihin? Iluluto ba nila ako? Dali-dali kong tinakbo ang daan papalayo sa baryo. Sumusunod sa akin si Tiang Linda na pasigaw-sigaw. Nang makalayo na kami, tsaka niya ako niyakap ng mahigpit. Umiiyak na siya. "Patawarin mo ako, Rod. Hindi ko alam na ganyan pala sila. Akala ko'y mababait na ngayon. Nadala na sila. Hindi ko alam." Ang bulong niya sa akin. Doon ko na-realize ang lahat. Ang mga kamag-anak pala ni Tiang Linda ay mga aswang. Kaya pala ganoon sila makatingin at walang imik. Gusto nila ako gawing pagkain. Buti na lang at naalala ko ang bili ng aking ina tungkol sa kalamansi. Kung hindi, malamang nasa tiyan na nila ako ngayon. Dahil sa takot, hindi ko napigilang umiyak habang yakap-yakap ko si Tiang Linda. Nangako siya sa akin na hindi na niya ako papabalikin doon at aalis na kami kaagad kinabukasan. Kinaumagahan,
Maagang nagising kami ni Tiang Linda upang maghanda na sa aming pag-uwi. Hindi kami nakatulog ng mahimbing dahil sa pangyayari kahapon. Sa totoo lang ay gusto ko nang umalis kaagad dahil baka sunduin kami ng mga aswang. Pero ayon kay Tiang Linda, mas ligtas daw kaming magbiyahe sa umaga kaysa gabi. Habang hinihintay ang sasakyang jeepney, ikinuwento sa akin ni Tiang Linda ang buong katotohanan. Matagal na pala niyang alam ng mga aswang ang kanyang mga kamag-anak, pero akala niya ay tuluyan na silang nagsisisi at bumalik sa pagiging tao. Yun ang dahilan kung bakit tuwing may okasyon ay bumibisita pa rin siya sa baryo. Hindi ko alam na ganoon pa rin pala sila kamalabis. Nang nakita ko kung paano kanila titigan, alam ko may masamang nasa isip nila. Buti na lang at alert ka sa mga nangyayari. Kung hindi, malamang isa ka ng ulam nila ngayon. Pag-amin ni Tiang Linda. Nang makasakay na kami sa jeepney, ramdam ko ang panginginig ni Tiang Linda. Hawak niya ng mahigpit ang aking kamay na para bang ayaw na niya akong pakawalan. Sa tuwing may mga madadaanang tao o bahay, nanginginig siya sa takot. Tila umiiwas sa lahat ng bagay na maaaring magpaalala sa nakaraan. Maya-maya, napansin kong umiiyak na siya ng malumanay. Patawad, Rod. Hindi ko sinasadyang ilagay ka sa panganib. Akala ko talaga iligtas ka doon. Pinaniniwalaan ko ang mga pangako nila noon na tuluyan na silang magsisisi. Ngayon, nagsisisi ako sa aking kamangmangan. Bulong niya. Hinawakan ko ang kanyang balikat at ngumiti. Nako, Tiang Linda, huwag na kayong mag-alala. Buti na lamang at nagising tayo sa katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Salamat po sa inyong pagliligtas. Tugon ko. Ngunit sa kabila noon, hindi ko mapigilang mag-alala. Paano na kung hindi ako nakinig sa payo ng aking ina? Paano kung naging mapagpasya ako at hinayaan na lamang ang lahat? Malamang wala na ako sa mundong ito ngayon. Nanginginig ako sa takot sa maraming pwedeng mangyari. Ngunit sa gitna ng aking pangamba, napagtanto ko ang isang bagay. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Kung hindi dahil sa paniniwala ng aking ina sa kapangyarihan ng kalamansi laban sa masasamang nilalang, malamang ay wala na ako ngayon. At kung hindi dahil sa pananampalataya ni Tiang Linda na mabubuti na ang kanyang mga kamag-anak, hindi sana kami nagpunta doon. Ito marahil ang dahilan kung bakit mahalaga ang pananampalataya, maging sa Diyos, sa kapwa, o sa sariling kakayahan. Ang pananampalataya ang nagbibigay linaw sa kadiliman at nagdurugtong sa nakikitang panganib patungo sa kaligtasan. Kung wala ito, malamang hindi malalagpasan ng tao ang anumang pagsubok sa buhay. Ngayon, habang bumabiyahe pa uwi, ramdam na ramdam ko ang ginhawang dulot ng pananampalataya. Nananalig akong makakauwi kami ng ligtas ni Tiang Linda. At nananalig din akong magiging maingat na ako sa mga susunod na pagkakataon, lalong-lalo na kung saan ang pananampalataya ang tanging magbibigay linaw sa dilim ng kawalang kasiguraduhan. Matapos ang nangyari, hindi ko na muling binanggit sa aking mga magulang ang patungkol doon. Alam kong ikakagalit lamang nila, lalo na ng aking ina. Pero sa tuwing naalala ko ang mga pangyayari, hindi ko mapigilang manginig at mawalan ng gana. Dahil doon, nagpaalam ako kay nanay na ako na ang magluluto ng aming pagkain araw-araw. Sa tuwing maghahain ako ng ulam sa hapag, lagi kong dinadala ang supot ng kalamansi. Bago kumain, pipigaan ko muna ng kalamansi ang aking pagkain. Lamang karne man ito o gulay. Sa simula ay nagtataka ang aking magulang kung bakit ganito ang aking ugali. Pero dahil ayaw kong ikwento ang nangyari, sinabi ko na lang na gusto ko ng maasim na panlasa.
Sa unang linggo, puro reklamo ang aking naririnig mula sa aking pamilya. Ang tapang naman nitong niluto mo. Parang puro kalamansin na lang. Reklamo ng aking tatay. Pero tiis lang ako. Ayaw kong kumain ng anumang pagkain na hindi ko muna nasisigurong ligtas. Ngunit sa kalaunan, unti-unting naging normal na lang sa kanila ang aking ugali. Sanay na silang kumakain ng maaasim dahil sa kalamansing nilalagay ko sa pagkain namin. Naging normal na rin sa kanila na maya't maya akong humihimutok dahil umuusok ang pagkain sa plato ko. Sa totoo lang, wala namang nangyayaring iyon at guni-guni ko lang. Pero mas gugustuhin ko pang magmukhang siraulo kaysa kumain ng nanganganib ang kaluluwa ko. Matapos ang ilang buwan, tuluyan ko nang iniwasan ng pagkain ng anumang uri ng karne. Sa tuwing makakakita o makakaamoy ako ng karne, naaalala ko agad ang nangyari noon sa baryo. Ang malansang amoy, ang umuusok na laman, ang mga labi ng tao sa pagkain. Lahat ng iyon ay bumalik sa aking gunita. Minsan ay hindi ko mapigilang muntik ng masuka. Kaya't pinili ko na lang talagang kumain ng isda at gulay. Sa kasalukuyan, hindi ko pa rin lubos matanggap ang nangyaring karanasan. Kahit na lumipas na ang ilang taon, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang mukha ng mga taong yon. Tuwing nagdarasal ako bago matulog, ipinagdarasal ko na sana ay tigilan na nila ang kanilang masamang gawain. Na sana'y tuluyang magbago na sila at muling maging tao. Subalit sa aking puso, hindi ko lubos maisip kung paano nila nagagawa iyon. Marahil ay hindi na talaga iyon mangyayari. Kaya hanggat maaari, hindi na ako lalapit sa baryong iyon. Mananatili na lang ako dito sa aming lungsod, sa piling ng aking pamilya, kung saan alam kong ligtas ako mula sa anumang kapahamakan. At patuloy kong dadalhin ang aking pananampalataya sa Diyos, sa sarili at sa kapangyarihan ng simpleng kalamansi, upang mapanatiling malayo ang anumang panganib. Ilang dekada na ang nakalilipas mula nang mangyari ang aking makamandag na karanasan sa baryo. Ngayon ay 10 taon na rin akong may asawa at magulang na ng 2 masasayahing mga anak. Subalit sa kabila ng panahon at mga pagbabagong dumating sa aking buhay, may mga bagay na hindi nagbabago. Ang aking pananampalataya at ang aking pangamba. Sa tuwing umuuwi ang aking asawa mula sa trabaho, agad kong sinusundan siya sa pagkainan. Doon niya ihahain ang dala niyang pagkain mula sa labas. Bago pa man siya makaupo, kukunin ko na ang mga plato. Magmumula sa aking bulsa ang lagi kong kaagapay, ang supot ng kalamansi. Ipinipiga ko ito sa bawat subo bago ipasok sa aking bibig. Napapailing na lamang ang aking asawa sa ugali kong ito. Naku mahal, hindi na kailangan pang gawin yan. Ligtas ang pagkain dito, di ba? Ang lagi niyang banat sa akin. Subalit sa kabila ng kanyang pangungumbinsi, tuloy pa rin ako sa aking dating gawi. Mas gugustuhin ko pang magmukhang istrikto at siraulo kaysa magkasakit sa tiyan o mas malala pa. Ang mga anak ko naman ay sanay na rin kumain ng maasim na pagkain. Madalas, tinatanong ako ng aking mga anak kung bakit ganito ang aking ugali. Ngunit sa halip na ipaliwanag, agad kong binabaling ang usapan. Ayoko silang takutin tungkol sa masasamang nilalang na matagal ko nang kinakatakutan. Sa halip, sinasabi ko na lamang na masustansya daw ang maasim na pagkain ayon sa mga eksperto. Bagaman alam kong hindi totoo, mas gugustuhin ko pang mabuhay sila ng ligtas kaysa malaman ng maaga ang mga nakakatakot na bagay. Dahil iniisip ko na baka yun ang maging dahilan para matroma sila. Tuwing Semana Santa o Pasko,
Madalas akong anyayahan ng aking mga kaibigan na samahan sila sa mga outing o handaan. Subalit sa bawat imbitasyon, laging nagiging dahilan ko ang aking kaugaliang pangamba. Bagamat aminado akong labis na itong nagpapahirap sa akin, ayaw kong magsawang manatiling maingat. Kaya mananatiling buhay ang mga alaala ng nakaraan at mananatiling aktibo ang aking pangamba, sapagkat sa tuwing halos makalimutan ko na ang lahat, bigla na lang babalik sa aking gunita ang mga mukha ng mga taong iyon. Ang kanilang mga tingin, ang kanilang mga ngiti, lahat ng iyon ay bumabalot muli sa aking isipan. At alam kong habang nabubuhay ako, hindi na ito tuluyang mawawala sa akin. Subalit makukontento na ako sa ganitong buhay. Higit sa lahat, masaya ako dahil ligtas ang aking pamilya. At yun na marahil ang pinakamahalaga sa lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ang inyong kaistorya, Rod. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. At magandang umaga po, Kuya Chris. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ador. Sumulat po ako sa inyong programa para ibahagi ang aking kwentong kababalaghan na hango sa tunay kong karanasan. Noong mga panahong iyon, 17 taong gulang pa lamang ako at nasa ika-4 na baitang pa sa sekundarya. Bilang isang binatilyo, marami akong mga kaibigan at palaging sabay-sabay kaming pumapasok at umuuwi mula sa eskwelahan. Isang umaga, pumasok ang aming guro na may kasamang isang bagong mag-aaral. Napakaganda niya. Kaya naman lahat ng lalaking nasa klase ay namangha sa kanyang kagandahan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Norma. Tubong Bacolod, ngunit kamakailan lamang ay lumipat sa amin dahil sa trabaho ng kanyang ama. Nang marinig ko ang kanyang pangalan, para bagang may kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Tila ba ang bawat pantig ng kanyang pangalan ay tumatak sa aking puso. Agad akong na-inlove sa unang tingin pa lamang. Pagkatapos ng klase, nilapitan ako ni Toto, ang aking matalik na kaibigan. Hinihikayat niya ako na lumapit kay Norma upang makilala siya ng personal. Sa simula'y nag-alinlangan pa ako dahil mahiyain akong tao. Ngunit dahil sa pangungulit ni Toto, napilitan na rin akong lumapit sa kanya. Magandang umaga, Norma. Ako nga pala si Ador. Bati ko nang nauutal sa kaba. Hello, Ador. Mukhang mabait ka naman. Nakangiting sagot ni Norma. Doon nagsimula ang aming pagkakaibigan. Madalas naming pinag-uusapan ang aming mga hilig at paboritong libangan tuwing walang pasok. Napalapit kami sa isa't isa dahil pareho kaming mahilig sa musika. Lagi din niya akong inaanyayahang dumalaw sa kanilang bahay upang panoorin ang kanyang mga alagang hayop. Isang Sabado ng umaga, muli akong inanyayahan ni Norman na pumunta sa kanilang bahay. May maliit silang karinderya doon kung saan sila nagtitinda ng mga pagkain tulad ng lugaw, ulam at prutas. Napagkasunduan naming 4 kaming magkakaibigan ng pumunta roon. Sina Toto, Tirso, Prado at ako. Nang amin ang marating ang kanilang tahanan, ipinakilala ni Norma sa amin ng kanyang mga magulang. Mababait naman sila at payag silang makisalo kami sa hapagkainan nila Norma. Habang hinihintay na maluto ang mga pagkain, nag-inuman muna kami ng konti.
Nagiinom din pala sila Norma ng kanyang mga magulang. Walang pumipigil sa amin, kaya nakisabay na rin kami hanggang sa medyo nalasing na kami. Sandali akong tumayo upang umihi, malapit sa mga puno ng niyog. Habang umiihi, bigla kong narinig ang isang tinig na pamilyar sa akin. Tila ba kilala ko ito? Habang ako'y umiihi sa malapit na puno, bigla kong narinig na may tumawag sa aking pangalan. Nang lumingon ako, nakita ko si Mang Berto, ang janitor sa aming paaralan. Ador, huy, Ador, kailangan mong umalis na dito. Delikado ang lugar na ito. Mariing sabi ni Mang Berto. Nagtataka ako kung bakit niya sinasabi yon. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit dire-diretso lang ang kanyang mga kasunod na pahayag. Ador, naririto kayo sa baryo ng mga aswang. Kailangan ninyong umalis bago pa mahuli ang lahat. Dugtong pa niya. Gulat na gulat ako sa kanyang revelasyon. Hindi maaaring totoo ang kanyang mga sinasabi. Paano magiging totoo na aswang sina Norma at ang kanyang pamilya? Subalit mukhang seryoso at totoong-totoo ang bawat salitang binibitawan ni Mang Berto. Upang patunayan ang kanyang sinasabi, inabot niya sa akin ang 5 pirasong kalamansi na hiniwa na. Sinabihan niya ako na sa oras na ihain na ni Norma ang lugaw, ay kailangan kong itago ang aking gagawin. Patakan ko lamang ng kalamansi ang lugaw at kapag ito'y nagbago ng anyo, ibig sabihin ay totoo ngang gawa ito mula sa laman ng tao. Nang marinig ko yon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwala na maaaring totoo nga ang lahat. Subalit wala akong magagawa kundi paniwalaan na muna si Mang Berto. Bumalik ako sa lamesa at maingat na ibinulgar sa aking mga kaibigan ang tungkol doon. Sa simula'y hindi rin sila makapaniwala, ngunit pumayag din silang subukan ng payo ni Mang Berto. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating na si Norma. May bitbit siyang mga mangkok at lugaw. Habang naghahain siya ng lugaw sa aming mga mangkok, kinuha ko na ang 1 piraso ng kalamansi at handa ko ng patakan ng lugaw. Nang siya'y bumalik sa kusina, agad kong pinaga ang kalamansi sa isang mangkok na lugaw. Ako man ay gulat na gulat sa nangyari. Ang dating maputlang lugaw ay biglang nagbago ng anyo. Naging kulay pula ito na tila ba giniling na karne, at ang mabahong amoy nito ay para bang amoy ng dugo ng tao. Doon ko lamang nalaman na hindi biro ang sinasabi sa akin ni Mang Berto. Totoo ngang aswang sina Norma at ang kanyang pamilya. Napatingin ako sa aking mga kaibigan at nakitang namumutla na sila sa takot. Kailangan na naming umalis sa lugar na iyon. Subalit paano? Paano kami makakalabas nang hindi nalalaman ni Norma ang aming nalaman? Kinuha ko ang plastic kung saan ko ilalagay sana ang lugaw bilang handog sa aking ina. Doon ko isinilid ang nagbagong anyo na lugaw bilang patunay na hindi biro ang aming nadiskubre. Habang nag-iisip kami ng paraan upang makaalis, bigla na lamang nawala ng malay si Tirso. Napakahusay niya umarte at napaniwala niya si Norma na lasing na ito, kaya kailangan na namin siyang iuwi. Buti na lamang at pumayag si Norma na umalis na kami. Mabilis kaming nagpaalam dahil natatakot na kami sa kung anong maaaring mangyari kapag nalaman nilang alam na namin ang kanilang lihim. Habang naglalakad pa uwi, tila may pakiramdam akong may sumusunod sa amin. Naririnig ko ang mga yabag ng malalaking paa sa lupa. Ngunit patuloy lang kaming naglakad ng mabilis hanggang sa nakarating kami sa daan kung saan hinihintay na kami ni Mang Berto.
Pinasakay niya agad kami sa kariton at inihatid sa aming mga tahanan. Napakalaking utang na loob naming lahat kay Mang Berto, sapagkat kung hindi dahil sa kanya, malamang ay naging pagkain na kami ng mga aswang. Ngunit sa kabila nito, hindi ko pa rin magawang tanggapin na isa palang aswang si Norma. Hindi ko alam kung bakit, subalit ramdam ko sa kanya na mabait siyang nilalang. Paano kaya ito ngayon? Ligtas pa kaya sila ng kanyang pamilya? Matapos ang nangyari, tila hindi ko matanggap na isa pala sa mga aswang si Norma. Ramdam ko sa kanya na mabait naman siyang nilalang, kahit na hindi ko maipaliwanag kung bakit. Kaya isang gabi, nagpasya akong bumalik sa kanila upang subukang iligtas si Norma. Alam kong delikado ang aking balak, ngunit mas matibay ang aking pagnanasa na mailayo siya sa kapahamakan. Nang gabing iyon, mabilis akong nagtungo sa kanila. Habang ako'y naglalakad, ramdam ko ang presensya ng isang nilalang na tila ba sumusunod sa akin. Marahil ay isa ito sa mga kamag-anak ni Norma na nagbabantay. Hindi ko iyon pinansin at ipinagpatuloy ang aking landas. Pagdating ko doon, pumungad agad sa akin si Norma na tila ba inaasahan na niyang darating ako. Inakbayan ko siya at dinala sa isang sulok kung saan kaming dalawa lang ang naroroon. Doon ko sinimulang ibuhos ang aking damdamin para sa kanya, kasabay ng pag-amin na alam ko na ang kanilang lihim. Sa simula'y gulat na gulat si Norma, ngunit nang makita niyang wala akong intensyong saktan sila, unti-unti na niya akong pinakinggan. Sinabihan ko siya na dapat na silang umalis dahil plano ng salakayin ng mga tao ang kanilang lugar. Ngunit bigo ako sa aking hangarin, sapagkat bigla na lamang dumating ang kanyang ina. Nagulat ito nang makita akong kasama ni Norma. Sa galit, bigla na lamang siyang nagbago ng anyo at naging isang malaking aso na handa akong lamunin. Sa takot ko, napaatras ako at tumakbong papalayo habang hinahabol naman ako ng ina ni Norma. Muntik na niya akong maabutan nang bigla na lamang siyang bumagsak sa lupa at napahinto. Paglingon ko, nakita kong naging malaking paniki na rin si Norma at hawak-hawak ang buhok ng kanyang ina upang pigilan ito. "Tumakbo ka na, Ador!" sigaw ni Norma habang nakikipagbuno sa kanyang ina. Sa pagkakataong iyon, mabilis akong tumakbo papalayo nang hindi nang lumingon pang muli. Narinig ko pa ang malakas na iyakan at daing ng dalawa, subalit patuloy lang akong tumakbo hanggang sa nakalayo na ng tuluyan. Nang ako'y huminto at napagod na, bigla kong naramdaman ang presensya ni Mang Berto sa aking tabi. Tila ba sinundan niya ako upang tiyakin na ligtas ako. Niyakap niya ako ng mahigpit na para bang nakikiramay sa aking kalungkutan. Doon ko lamang nalaman mula sa kanya na habang naglalakad ako pa uwi, dumating pala ang isang pangkat ng mga taong bayan na may dalang mga sibat, sulo at iba pang sandata. Pinaslang nila ng walang awa sina Norma at ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, para akong tinamaan ng kidlat, hindi ko mapigilang umiyak sa kalungkutan. Paano ngayon? Paano ako mabubuhay nang wala na si Norma? Ador, patawarin mo ang iyong sarili. Ginawa mo ang lahat ng magagawa mo upang mailigtas siya, subalit hindi nasunod ang nais mo. Ang tanging mahalaga, nakamit mo ang katotohanan at nasilayan ang kabutihan. Huwag kang manghinayang dahil hindi magtatagal, muling magkikita kayo sa kabilang buhay. Wika ni Mang Berto habang nakayakap pa rin sa akin. Unti-unti kong tinanggap na wala nang maaaring gawin pa. Ang tanging natitira na lamang ay ang alaala ng mabuting Norma
at ang aral na iniwan sa akin ng kanyang paglisan. Nang gabing iyon, hinatid ako ni Mang Berto sa aming tahanan. Napakabigat ng aking kalooban dahil sa nangyaring yon kay Norma at sa kanyang ina. Hindi ko lubos maisip na ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat. Kinabukasan ng umaga, muling bumalik si Mang Berto upang kausapin ulit ako. May bagong impormasyon daw siyang natanggap tungkol sa pangyayari kagabi. Ayon sa kanya, matagal na palang minamanmanan ng mga taong bayan ng pamilya ni Norma. Noon pang nakitang dumadalaw ang ama ni Norma sa baryo na may bitbit na bangkay. Nagsimula nang magduda ang mga tao. At nang tuluyan ng makumpirma ang kanilang pagkaaswang, nagplano ang mga ito ng paglusob sa kanila. Kaya nang gabing ako'y nakapunta roon kay Norma, samantalang kami ay nag-uusap, palihim na pumunta ang mga kalalakihang taga-baryo na may daladalang mga sandata. Nang makita nilang nakahanda ng kumain sina Norma, ginamit nila iyon bilang pagkakataong atakihin sila. Patawarin mo ako, Ador. Subalit, hindi ko na napigilan ng mga tao. Matagal na nilang gustong wasakin ang lahi ng mga aswang. Paumanhin ni Mang Berto. Kahit nasasaktan, naiintindihan ko namang ginawa lang nila iyon upang maprotektahan ang kanilang komunidad. Subalit hindi ko maiwasang malungkot para kina Norma. Maya-maya pa, may mga narinig na akong hiyawan at sigawan na nagmumula sa hindi kalayuan. Tila ba may nagaganap na gulo sa labas. Tumakbo kami kaagad palabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa aming paglabas, nakita namin ang malaking apoy na tumutupok sa tahanan nila Norma. May mga taong nakapaligid na sumisigaw ng, "Mabuhay ang mga tao! Mamatay ang mga aswang!" Habang pinapanood ko ang nasusunog na bahay, para akong tinutusok ng maraming patalim sa aking dibdib. Tuluyan ang nasira ang lahat. Nasunog pati ang alaala ng aking minamahal na si Norma. Patawarin mo sila, Ador. Ginawa lamang nila kung ano ang tama para maprotektahan ang kanilang mga pamilya. Masakit mang tanggapin, kailangan nilang lipulin ang sino mang nagiging banta sa kanilang komunidad. Pagkonsol sa akin ni Mang Berto habang nakatingin sa apoy. Sa mga sandaling iyon, tuluyan ko nang naunawaan na kahit gaano ko kamahal si Norma, hindi maiiwasan ng mga tao na protektahan ang kanilang sarili laban sa mga nilalang na katulad nila. Kahit masakit, kailangan kong tanggapin ang nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat, mananatili sa aking puso't isipan ng alaala ng aking minamahal. Ang kanyang ngiti, tawa, mga biruan at lambing. Ito ang magpapaalala sa akin na minsang umibig ako ng buong puso. Hindi inaalintana kung sino o ano man siya. Matapos ang nangyaring sunog, tuluyan nang nawala ang anumang bakas ng dating tinitirhan nila Norma at ng kanyang pamilya. Pati na rin ang alaala ng aking minamahal ay nasilaban sa naglupong apoy. Sa mga nakaraang araw, tila ba ako'y nabubuhay ng walang saysay. Parang bahagi ng aking kaluluwa ang nawala nang mawala si Norma. Paulit-ulit kong binabalikan sa aking isip ang mga sandaling magkasama kami noon. Ang bawat ngiti, halakhak at yakap na kanyang ibinibigay ay para bang natutunaw sa init ng nasusunog kong puso. Isang gabi, naisipan kong bumalik sa bakanting lote kung saan dating nakatayo ang kanilang tahanan. Gusto kong doon ay magbalik tanaw at sabihin ng huling paalam kay Norma. Nang gabing iyon, tahimik akong tumunghay patungo sa lugar. Walang buwan at bituin,
kaya lalo itong madilim at nakakatakot. Ngunit patuloy lang ako sa aking paglalakad hanggang sa makarating ako doon. Pagdating ko roon, umupo ako sa gitna ng bakanting lote. Tiningnan ko ang paligid na dati puno ng masasayang alaala. Ngayon wala nang natitira, kundi ang mga natuyong damo at dahon-dahon lamang mula sa mga puno. Doon sa katahimikan ng gabi, ipinagdasal ko si Norma. Humingi ako ng tawad sa kanya sapagkat hindi ko siya naisalba. Humiling din ako na sana ay mapatawad niya ako kung hindi sapat ang aking ginawa. Habang nananalangin, biglang may malakas na hangin na dumaan. Kasabay nito ay ang isang malambing na tinig na bumisik sa aking tenga. Ador, nagpapasalamat ako sa lahat. Hinding-hindi kita sisisihin dahil ginawa mo ang makakaya mo. Huwag kang mag-alala dahil magkakasama na tayo rito sa tamang panahon. Muli tayong magkikita sa kabilang buhay. Sa sandaling iyon, parang may kumalma sa aking puso. Para bang unti-unti akong gumagaling mula sa sakit at pait na nadulot ng nakaraan. Umiiyak man, ngunit napapangiti na rin ako. Marahil nga, sa kabilang buhay, muling magkikita kami ni Norma. At doon, walang pipigil o makapaghihiwalay pa sa amin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ang inyong kaistorya, Ador. Magandang araw po, Kuya Chris. May nais po akong ibahaging kwento sa inyong mga tagapakinig na hango sa tunay kong karanasan. Ako si Rosita. May asawa ako na tawagin niyo na lang po sa pangalang Dodoy. Naging magkasintahan kaming dalawa noong mga binata at dalaga pa lamang kami. Nung unay ayaw talaga sa kanya ng aking mga magulang dahil pakiramdam nila ay wala siyang patutunguhan sa buhay. Ngunit labag sa payo nila na pinakasalan ko pa rin siya. Sa ngayon ay may dalawa kaming mga anak. Sa baryo namin ay kilala ako bilang mabait, tapat at masipag na babae. Mahilig akong tumulong sa kapwa ko magsasaka, lalo na sa paghahanda ng kanilang ani tuwing anihan. Bihira din akong makitang nagrereklamo sa kahit na anong gawain. Hindi nga sila makapaniwalang kami ng aking asawa ay nagkakasundo sa isa't isa. Dahil madalas iniisip ng iba na sagabal lamang si Dodoy sa aking buhay. Pero alam ko sa puso at isip ko na mahal ko talaga siya. Gaya ng karaniwan, nagising kami ni Dodoy ng maaga para maghanap ng kakaining baboy na pagkakakitaan din namin. Nagbaon muna kami ng kanin at itlog bago umalis. Sabay kaming lumabas ng bahay. Lumakad patungo sa aming tricycle. Kumakalam na ang aming mga tiyan at nag-aasam na kaming makakita agad ng baboy na maaari naming bilhin. Nang mga ilang minuto, pagkatapos naming magmaneho, nakita namin sa malayong dako si Gaspar na nagpupumilit na hilahin ng isang napakalaking baboy. Kitang-kita ko ang itsura ng hayop mula sa kinauupuan ko. Ang laki-laki niya at mukhang mataba. Napapangiti ako dahil marahil ay nasa aming palad na ang swerte ngayong araw. Inumpisahan na naming lapitan at tanungin si Gaspar tungkol sa kanyang baboy. Ngunit mukhang pilit niyang ipinagkakait ito sa amin. Hindi ko maintindihan kung bakit. Gayunpaman, tuloy-tuloy kami sa pagpupumilit na makumbinsi siyang ibenta na lamang ang hayop
sa halip na ipagkait pa sa amin ang biyayang iyon. Sa wakas ay pumayag din siya. Bagaman may mga salita pa siyang binanggit tungkol sa pagpapatay namin dito agad-agad. Ngunit hindi namin pinansin iyon. Ang mahalaga ay magkakaroon kami ng baboy. Gayon din ang aking asawa. Kita kong labis din ang kanyang galak sa pagkakataong ito. Matapos naming mabayaran kay Gaspar, dumiretso kaming umuwi para gawin ang aming mga dapat gawin dito. Dinala namin ang malaking baboy sa isang bakuran malapit sa aming bahay kung saan madalas naming ginaganap ang pagkatay ng mga baboy. Habang abala ako sa paghahanda ng mga lalagyan ng karne ng baboy, narinig kong may batang sumisigaw. Tiningnan ko si Dodoy at nakitang patuloy siya sa ginagawa niyang paghahasa ng kanyang mga kasangkapan sa pagkatay. Tay! Tay! May batang umiiyak, Tay! Ang sabi ng aming anak. At sa puntong iyon, dumating na ang mga pangyayaring nagbago sa aming buong buhay. Nang marinig ko ang anak kong babae na si Marikit na umiiyak, agad kong pinuntahan siya. Nakita ko siyang nanginginig sa takot habang nakaturo ang kanyang daliri sa direksyon ng bakuran kung saan namin ikinulong ang nabili naming baboy. Nay, may batang nakatali doon sa loob. Tumatawag siya ng tulong. Ang sabi ni Marikit sa akin. Hindi ako agad nakapaniwala sa sinabi niya. Tinignan ko ang bakuran at walang ibang nakikita doon kundi ang malaking baboy na aming binili kanina lamang kay Gaspar. Ngunit patuloy lang si Marikit sa pag-iyak. Kahit paikutan at yakapin ko na siya, hindi tumitigil ang kanyang panginginig. Tila ba nakakita siya ng multo o nakaranas ng isang masamang panaginip. Kaya't pinuntahan ko na si Dodoy para sabihan siyang may problema ang aming anak. Ngunit sa pagmamadali kong gambalain siya, nagalit siya sa akin. Ano ba yung problema mo? Ba't mo ako ginugulo? Di mo ba nakikita abala ko rito? Ang sigaw niya sa akin. Napaluha ako sa inis. Lagi na lang ba ganito ang magiging estado ng aming relasyon? Lahat ng problema sa bahay ay ako lang ang mag-isang humaharap. Lahat ng responsibilidad sa mga anak ay sa akin lamang binibigay. Ngunit naisip ko ring hindi ito ang tamang pagkakataon para mag-away. Kaya't kinalma ko ang aking sarili at muling sinubukang kausapin siya. Dodoy, pakinggan mo nga muna ako. May problema kasi kay Marikit. Parang may nakita siyang multo sa bakuran kung saan natin dinala yung baboy. Sa wakas ay nakinig din siya at sinamahan niya ako para alamin kung ano ang problema ng aming anak. Nang makita namin si Marikit, umiiyak pa rin ito ng malakas habang nakaupo sa lupa at nanginginig sa takot. Muli niyang itinuro ang direksyon ng bakuran na tila ba may nakikita siyang bagay doon na hindi namin nakikita. Kinausap namin siya ng maayos at nalaman namin ang lahat. May nakita siyang batang babae na nakatali ang leeg. Umiiyak at humihingi ng tulong. Ngunit kahit anong tingin namin ni Dodoy sa bakuran, wala kaming nakikitang ibang bagay kundi ang malaking baboy lamang. Napaisip kami kung nag-iilusyon lang ba ang aming anak o may ibang bagay na kakaiba sa nangyayari. Sa kabila ng hindi pagsang-ayon ni Dodoy, pilit ko pa rin pinaniniwalaan ang sinabi ng aming anak. Alam kong hindi siya basta naninira lamang at kung may nakita siya, may dahilan kung bakit ganon ang kanyang nakikita. Nagmistulang hindi kami magkasundo ni Dodoy sa bagay na iyon. Kung alam kong kailangang malaman kung ano talaga ang nangyari. Habang patuloy akong nagsusuri kung paano makakatulong sa aming anak,
may naalala akong kwento ng aking lola noon. Naalala ko bigla ang kwento ng aking lola tungkol sa mga kakaibang nilalang na may kapangyarihang baguhin ang anyo ng isang tao. Kilala sila bilang mga mangkukulam o masasamang engkanto. Mayroon din silang mga mahika at orasyon na kayang magpalit ng anyo ng kanilang mga biktima upang magmukhang hayop na lamang. Kaya naman naisip kong baka nabiktima ng ganoong uri ng mahika ang batang nakikita ni Marikit sa loob ng bakuran. Agad kong tinanong si Marikit kung paano niya nakita ang naturang batang babae, samantalang sa paningin naman namin ay baboy lang ang nandoon. Kinuwento niya sa akin na natalsikan siya ng katas ng kalamansi sa mata nang siya'y kumakain nito. Pagkalabas niya ng bahay para magpunas, tsaka lang niya nakita ang tunay na anyo ng baboy bilang isang batang babae. Sa puntong iyon, nakunik ko na ang lahat. Ang kalamansi ang nagpawala ng mahika at nagpakita sa kanya ng tunay na anyo ng biktima. At alam ko rin na ang paraan para tuluyang mawala ang gayong mahika ay ang pagbuhos ng kalamansi sa taong nabiktima nito. Kaya't agad akong kumilos. Kumuha ako ng 5 pirasong kalamansi at hiniwa ko ang mga ito. Dali-daling tinakbo ko papunta kay Dodoy na handa ng katayin ng baboy. Bago pa man niya masaksak ng kanyang sibatang leeg nito, isinaboy ko na kaagad ang mga kalamansi sa katawan nito. Galit na galit si Dodoy sa ginawa ko. Sinigawan niya ako ng masasamang salita at pinagbantaan pang lalayuan ako. Ngunit hindi na ako natakot at nagilty pa. Alam kong ginagawa ko lang ang tama. At nang lumingon siya muli sa baboy, nakita na niya ang ulo nito na umuusok at nag-iiba ang kulay. Unti-unti nang bumalik ang tunay nitong anyo bilang isang batang babae, gaya ng sinasabi ni Marikit. Doon lamang napagtanto ni Dodoy ang lahat. Narealize niya na muntik na niyang patayin ng isang inosenteng nilalang. Humihiling ito ng tulong habang umiiyak ng malakas. Naluha si Dodoy sa pagsisisi. Pinakawalan kaagad namin ang batang babae at sinubukang alamin kung sino ang kanyang mga magulang. Nanggaling pala siya sa kabila ng ilog at nawala noong isang araw lang habang naglalaro sa tubigan kasama ang kanyang mga kaibigan. Ipinagpalagay namin na nabiktima siya ng isang mangkukulam na gumagawa ng kasamaan para mapanatili ang anyo nitong hayop. Nangako kaming hindi na ipagkakalatang nangyari upang protektahan ang batang babae at ang kanyang pamilya. Mula noon, nangako kaming mag-asawa na magiging mapagmatsyag kami sa mga kakaibang pangyayari sa aming paligid. Alam namin ngayon na may mga bagay sa mundong ito na hindi basta nauunawaan ng madla. Pagkalaya ng batang babae, agad naming isinauli siya sa kanyang mga magulang. Hindi na namin sinabi ang buong detalye na nangyari dahil ayaw naming mag-alala sila. Ang mahalaga ay ligtas na siya at nakauwi na ng maganda. Subalit hindi pa rin maalis sa aming mag-asawang magulang ang pangamba sa nangyari. Alam namin na may masasamang lalaking kagaya ni Gaspar na gumagawa ng katarantaduhan para sa kanilang sariling kapakanan. Hindi nila inaalintana kung sino ang kanilang masasaktan o maaaring mamatay basta't masunod ang kanilang trip. Naisipan naming hanapin si Gaspar upang pagbayarin siya sa kasalanang iyon. Subalit pagbalik namin sa lugar kung saan namin siya unang nakita, wala na roon ang taong iyon. Parang bigla na lang siyang nawala sa pader. Nagtanong-tanong kami sa mga kapitbahay niya, subalit wala ni isa man lang ang nakakakilala sa kanya. Doon lang namin napagtanto na isa pala siyang estranghero
o dayon na pumasok lamang sandali upang gumawa ng krimen. Lalo kaming nabilib sa kapangyarihan ng mga mangkukulam pagkatapos ng insidenteng iyon. Kung nais talaga nilang manatiling nakatago, kaya nilang maglaho at magpanggap na hindi nila alam ang pinaggagawa nila. Kahit hanapin mo pa sila ng hanapin, hindi mo sila mahuhuli. Maya-maya pa, ay naalala ko ang sinabi ni Gaspar nung binili namin sa kanya ang baboy. Sinabihan niya kami na dapat agad daw naming katayin dahil baka raw malugi kami. Ngayon, naisip kong sinadya niyang sabihin iyon upang mas madali niyang maitago ang krimen niya. At kung hindi dahil sa matalas na mata ng aking anak na si Marikit, malamang ay naloko niya kami ng tuluyan. Mula noon, naging mapagmatsyag na kami ni Dodoy sa tuwing may ibang tao o bagay na kakaiba o misteryoso sa paligid. Dahil alam namin na may mga nilalang at puwersa sa mundo na hindi nauunawaan ng ordinaryong tao. Kailangan lang nating maging mulat at maging handa kung sakaling may masamang bagay na mangyayari muli. Subalit bukod doon, patuloy pa rin kami sa pamumuhay ng payapa at masaya. Pinasasalamatan namin ang araw-araw na kaloob ng Diyos na buhay, pati na rin ang biyaya ng aming mga anak. Alam kong darating pa ang maraming pagsubok, subalit dahil magkasamang haharapin ito ng aking pamilya, naniniwala akong malalampasan din namin ang lahat. Matapos ang nangyari, unti-unti na ring bumalik sa normal ang aming pamumuhay. Ngunit hindi pa rin nawawala sa amin ni Dodoy at Marikit ang takot at pangamba sa ginawang pang-aalipin sa batang babae ng isang mangkukulam. Lalo na kay Marikit. Halos araw-araw ko siyang nahuhuli na nakatulala. Tila may malalim na iniisip. Alam kong trauma sa kanya ang nangyari at hindi basta-basta maaalis yon sa kanyang isipan. Kaya isang gabi, habang hawak ko siya at pinapakalma bago matulog, tinanong ko siya, "Anak, may problema ba? Mukhang may malalim kang iniisip eh." Umiling lamang siya at yumakap ng mahigpit sa akin. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. "Wala po, nanay. Natatakot lang po ako baka may masamang mangyari ulit sa atin." Ang sagot niya habang lumuluha ang kanyang mga mata. Naisip kong kailangan na talagang kausapin ng masinsinan si Marikit tungkol dito. Kailangan niya ng closure para tuluyang makalimot at makaahon sa nararanasang traumatiko. "Nak, huwag ka matakot. Nandito lang kami ni tatay mo para protektahan ka. Tsaka hindi na uulit yon dahil mag-iingat na tayo. Hindi na tayo papayag na may masamang mangyari sa atin o sa kapwa natin." Wika ko sa kanya. Umiling muli si Marikit. "Pero nay, paano kung bumalik yung masamang lalaking yon? O kung gumawa siya ng masama sa iba?" Doon ko naisip na hindi lamang ang sariling takot ang pinoproblema ni Marikit. Concerned din siya sa kapakanan ng iba na maaaring mapahamak din gaya ng batang babae. Kaya naman sinabihan ko siyang kung meron man siyang balak na gumawa ulit ng masama, nandito tayo para pigilan siya. Sasabihin natin sa barangay ang tungkol dito para maprotektahan din nila yung ibang tao. Pero nay, paano kung biglang nagbago na naman siya ng mukha tapos hindi na natin siya kilala? Tanong muli ni Marikit. Doon napaisip ako. Totoo ngang mahirap labanan ng isang kaaway na hindi mo nakikita o kilala. Lalo na kung isa pala itong masamang engkanto o elemento. Ngunit sa halip na kumuha ng takot, naisip kong ito ang pagkakataon para palakasin ang aking pananampalataya. Kung may mga nilalang man na masasama sa mundo,
mas makapangyarihan pa rin ang Diyos na lumikha sa kanila. Kaya ito ang sinagot ko kay Marikit. Kahit na anong mangyari at kahit na anong anyo pa niya, kahit paano niya itago ang sarili niya, naniniwala ko na darating din ang araw na ihahayag din ng Diyos ang kanyang mga masasamang gawa. Mananagot din siya sa huli. Mukhang kumalma naman si Marikit sa aking paliwanag. Bumiti siya at mahigpit akong niyakap. Salamat po, Nay. Gusto ko rin pong maniwala na mananagot ang masama para hindi na siya makapanakit ulit. Napangiti ako at hinalikan siya sa noo. Tama yan, anak. Huwag kang matakot at magtiwala ka lang. Magdasal tayo palagi para maprotektahan tayo ng Diyos. Matapos nun, tila unti-unting bumalik ang sigla at masayahin na kilos ni Marikit. Mas lalong tumibay ang aming relasyon bilang mag-ina. At higit sa lahat, naging mas matatag ang aking pananalig sa Panginoon. Alam kong habang nakayakap kami ng aking pamilya sa mga bisig ng may kapal, walang anumang kapahamakan ng susubok na lumapit o gumambala sa aming tahanan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Alam kong hindi po masyadong nakakatakot o hindi nakakatakot. Pero masaya akong naibahagi sa inyo ang aking karanasan. Ang inyong kaistorya, Rosita. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.